be a matured Christian. Be a matured Christian. So, kailangan po, tayo po ay maging, sabi po dyan, na kailangan daw po tayo isang maging matalino o maging kumbaga, maging malalim pagdating, malalim sa pagiging Kristiyano. Kaya, sabihin mo sa iyong katabi, lumalim pa tayo. Lumalim pa tayo. Sabihin mo, lumalim pa tayo sa Panginoong Hesus. Lumalim pa tayo. Ulitin mo, lumago pa tayo pagdating sa ating Panginoong Hesus. Lumago pa tayo. Kasi 4 na taon na po tayo. So, kailangan lumalago at nagmamature po tayo pagdating sa Panginoong Hesus. Amen? Kaya sabi nga, ulitin mo ulit sa iyong katabi, kailangan lumago pa tayo pagdating sa ating Panginoong Hesus. Yan, sabi po dito, Christian must be sure they are always growing deeper. Sabi po dito, dapat daw po kasi, tiyakin daw po natin na tayo bilang isang Kristiyano ay dapat daw po tayo ay lumalago at mas lumalalim pagdating sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Kasi napakahalaga po niyan kasi napakahalaga na sa pagiging Kristiyano natin na ikaw ay lumalago at ikaw ay lumalalim pagdating sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Kasi maaaring bagong Kristiyano ka o matagal ka nang mananampalataya sa Panginoon. Pero alam niyo po ang kailangan po diyan, patuloy tayo dapat sa ating Panginoon Hesus. Matagal ka man nananampalataya, baguhan ka man nananampalataya sa Panginoon, dapat patuloy po nating siguraduhin na tayo ay nagpapatuloy para tayo ay pinapalago ng ating Panginoong Hesus. Amen po? Kasi hindi yung tumatagal ka lang o tinanggap mo si Jesus o tapos na yun. Hindi po yun eh. Hindi yung porket matagal ka ng mananampalataya, hindi porket na parang tinanggap mo lang ang ating Panginoong Hesus okay na yon. So, hindi po dapat tayo magtatapos sa bagay na yon. Kaya sabihin mo muli sa iyong katabi na lalago pa tayo. Lalago pa tayo. Kaya sabi nga po dyan yung sunod, sabi dyan, the key to effective Christianity is defending God. Yung defending of God po niyan. Kasi ang susi daw po ay para tayo daw po ay maging effective daw po tayo. Effective tayo bilang isang Kristiyano. Sabi po dyan, kailangan natin magpalago. Tama po ba? Kailangan daw po natin magpalago pagdating sa ating Panginoon. Kaya kung titignan po natin, kung titignan niyo po, maaaring may kakilala kang nagsasabi na Christian ako Kristiyano ako. Pero parang hindi mo nakikitaan siya ng pagiging Kristiyano. Meron po ba kayong ganong kakilala? Yung parang nawawala na yung pagiging effectiveness. So, alam niyo po sa pagiging isang Kristiyano, dapat po, sa pagiging Kristiyano, lumalago tayo. Kasi, minsan pag sinabi kasi may nagsabi, Kristiyano ako, pero makikita mo, taliwas naman sa kanyang ginagawa. So, paano niya masasabi yung effectiveness siya bilang isang Kristiyano? So, ibig sabihin yan, kapag ikaw pala ay sinasabi mong Kristiyano ka at lumalago ka, dapat nakikita ang effectiveness ka na lumalago pagdating sa ating Panginoong Hesus. Amen? Amen? Amen tuloy. Amen? Amen. Umpisa pa lang po tayo. Yan. Amen po? Yan. Dapat daw po sa pagiging Kristiyano natin, dapat tayo ay lumalago. Kumbaga, kung titignan po natin na, sis, ang sakit naman yun. Sister, ang sakit naman ang sinabi mo. Pero alam niyo po, yan po talaga yung sinasabi ng salita ng ating Panginoong Hesus. Habang ikaw ay tumatagal sa Panginoong Hesus, sa paglilingkod, dapat lalo kang lumalalim pagdating sa ating Panginoong Hesus. Amen? Kasi lagi nating naririnig ang yung pag-ibig ng Diyos, yung grasya ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, yung pagpapala ng Diyos, success. Lagi po natin naririnig yan. Pero alam niyo po, hindi naman po masama yung mga bagay na pag-ibig ng Diyos, yung grasya ng Diyos, yung pagpapala ng Diyos, yung success. Hindi naman po masama yung mga bagay yan. Pero sa panahon po kasi natin, para po tayo kasi dapat sa panahon po natin, hindi ko po sinabing masama yung mga bagay na yan. Pero sa panahon po natin kasi kailangan mas lumalim tayo pagdating sa ating Panginoong Hesus. Tama po ba? Kasi kailangan sa panahon po natin dahil sobrang gulo na
Hindi na natin alam kung ano nangyayari. Sa ibang bansa po kasi kung ano-ano na yung mga nararanasan nila. Pero tignan niyo po tayo, kung malaya pa po tayo nakakapaglingkod at nakakapakinig at nakakapagpuri sa ating Panginoong Sus. So alam niyo po sa panahon po natin, kailangan mas lumalim pa po tayo sa salita ng ating Panginoong Sus. Kaya sabihin mo sa katabi mo na dalangin ko na sa oras nito ay mas lalo tayong lumalim pagdating sa Panginoong Hesus. Dalangin ko sa oras to, tanggapin natin sa ating puso anuman ang ating salita na maririnig sa oras na ito. Dalangin ko sa oras na ito, tanggapin natin sa ating puso anuman salita. Sa ating Panginoong Hesus. Ayan, sige pa rin po tayo. Ayan. Sino po dito nagnanasa na gusto niyang lumalim pa o lumago pa pagdating sa Panginoon? Lahat naman po tayo, amen? Kasi wala naman pong naglingkod sa Panginoon o lumapit ka sa Lord na ayaw mong lumalim, na ayaw mong lumago. Siyempre lahat po tayo, kaya nga po tayo naglilingkod sa Panginoon, kaya po tayo lumalapit sa Lord. Kasi gusto natin mas makilala natin ang todo ang Lord at mas lalo tayong lumalim at lumago pagdating sa ating Panginoong Hesus. So alam niyo po, sa totoo lang po kasi, hindi lang naman kumbaga parang, hindi lang porket nagsabi ka ng amen, malalim ka na. Hindi porket nagsabi ka ng praise the Lord, malalim ka na. So, ibig sabihin kailangan continuously tayo nakikinig sa salita ng Panginoon kasi lagi tayong ginagabayan ng Lord. So, ang gusto ng Lord po kasi sa atin ay tayo po ay mas lumalim pa pagdating sa Kanya. Amen? Kumbaga, kung titignan po natin sa isang swimmer, katulad po ng picture na ito, nakita ko lang yung picture na to. Sa isang swimmer po kasi, kung titignan niyo po, sumisid siya pero parang papalipad pa. Kung titignan niyo, parang papalipad pa. Sumisid siya sa malalim na dagat. Pero alam niyo po, kailangan po dyan, let's go deeper. So kailangan, pag tayo ay sumisisid o tayo may gusto natin mas lumalim pagdating sa Lord, kailangan sisibihin mo, let's go deeper. Amen? Pakibasa nga po sa Lord, let's go deeper. Let's go deeper. So, uulitin ko po ang tanong, sino po talaga yung nagnanasa na lumalim at lumago pagdating sa ating Panginoong Hesus? Amen. Amen po. Lahat po tayo yan. So, ngayon po, kung tayo po ay let's go deeper, so ngayon po sa mga sasama po ba kayo sa paglalim natin pagdating sa Lord? Amen. Gusto niyo po bang sumisid? Amen. Sumisid sa paglago at paglalim natin sa Panginoong Hesus. Amen? Kasi sabi po dito, deeper growth is an intentional decision. So, ibig sabihin niyang kailangan mag-decision ka. Nasa iyo yan kung kailan ka o gusto mo lumago o lumalim pagdating sa Panginoon. Kasi sabi diyan, deeper growth is an intentional decision. Kailangan mag-decision ka, kapatid. Mag-decision ka sa iyong sarili. Yung parang mas gusto mo yung lumalalim ka sa Panginoon, hindi yung parang madaling matison. Sino po dito yung madaling matison? Pag meron po bang bato na natisod ka? So, kailangan po, bilang tayo po ay isang gustong lumago sa Panginoon, kailangan ikaw mismo intentional decision na gusto mong lumago sa Lord, hindi para matison. Amen? Hindi yung parang basta-basta mo na lang na parang, kumbaga parang hindi yung parang basa-basa na lang na okay na yan, yung parang hindi po, yung kumbaga, yung parang sa sanlibutan, yung parang, natisod ako, yung mag ganon, hindi ko ma-explain kung paano. Pero alam niyo po, bilang tayo lumalago sa Lord at gusto mo, kailangan intentional decision yan. Ikaw mismo ang mag-decision sa sarili mo. Kasi hindi naman yung parang magyayaya ka lang sa kaibig. Kumbaga, ganito po yan. Di ba minsan nagyayaya ang isang kaibigan po natin na sinabi, mag-mall na tayo, huwag ka na mag-church. Meron po ba naka-experience ng gano'n na, huwag ka na mag-church, mag-mall na lang tayo, punta na lang tayo sa SM, sa Robinson, o saan ka pa niyayaya ng kaibigan mo, at sasabihin sa'yo, ililibre kita, friend. Head to foot. Sino po yung naka-experience sa ganito? Inoperan ka ng kaibigan mo, sinabi si friend, huwag ka nang mag-church, mag-mall na lang tayo, ililibre kita, head to foot. Kumbaga,
ngayon na, friend, wag ka nang mag-church, kain tayo sa Jollibee. Meron po ba nagaya sa inyo yun? Sisibihin mo, Jollibee lang yun. Eh ano pa kayong head to foot? Tama po ba? So kumbaga, pag sinabi sa'yo ng friend mo, ililibre kita ng head to foot, syempre masusubo ka na. Masusubo ka na, kumbaga parang masasabi mo, mag-church ba ako o hindi? So alam niyo po, ang ibig ko pong sabihin, nasa iyo yun, nasa ikaw yung intentional. Decision mo yun kung gusto mo bang lumago pagdating sa Panginoong Hesus. Kasi yan po yung kumbaga yung sample lang po natin, kasi yan po yung maraming parang nangyayari po sa buhay po natin, na kumbaga maraming hadlang po sa ating buhay. So kung titignan po natin, marami po sa atin na pagdating po ng linggo minsan, di ba, maraming hadlang. Sino po dito yung aatin ka na lang church may pumipigil pa sa'yo? Marami po ba nakaka-experience po niyan? Yung parang aatin ka na lang, yung aatin ka na lang ng itong service na ito, pero may pumipigil pa sa'yo, meron pang humaharang sa'yo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, deeper. Deeper! Hindi yung ano tawag doon? Yung deeper na ano. Yung beeper, deeper, hindi beeper deeper. Kasi yung beeper dati, yun yung cellphone namin dati. Yun yung ganong kaliit lang. Sino po dati nagkaroon po yun? Yung beeper, di ba? Yung ganong kaliit lang. So alam niyo po, kailangan po natin deeper pagdating sa Lord. Amen? Mahalaga po kasi na lumalim tayo sa Panginoon kasi kailangan intentional yung paglapit po natin pagdating sa ating Panginoon. Kasi kahit anong preaching po namin dito, kahit anong share po namin ang salita ng Panginoong Jesus, kahit anong ganda ng PowerPoint, kahit may blink dyan, kahit anong ganda po niyan, kahit si Benny Hinn pa po yung magsalita po dito sa harapan na to at dito po tumayo, alam niyo po kung matigas ang ating puso, wala rin pong saysay po. Kahit anong ganda ng preaching, ng words, kahit anong ganda ng PowerPoint, kahit si Benny Hinn pa yung tumayo dito, wala rin pong saysayo kasi kung matigas ang ating puso. Kaya baliwala rin po kasi kahit si Jesus nagsalita po, di ba? Sabi po ni Jesus, kung matigas ang puso mo, baliwala din yun. Di ba sinasabi po yun sa Bible? Kaya kailangan po ang paglago po natin pagdating sa ating Panginoong Jesus. Amen? Kung maging intentional tayo pagdating sa paglago sa ating Panginoon. Kaya sabi mo ulit sa katabi mo, intentional decision. Intentional decision. Ano po ba ang ibig sabihin ng intentional decision? Yun tayo po yung nagdi-decision. Tama po ba? Tayo po yung nagdi-decision sa ating sarili. Hindi yung kapatid mo, hindi yung asawa mo, hindi yung anak mo, o sino pa yung parang nagdi-decision sa'yo. So, ikaw, bilang intentional decision, ikaw mismo ang gustong mag-desisyon yan para ikaw ay lumago pagdating sa Lord. Amen? Yung kahit wala nang masabi yung iba, kahit ano sabihin ng nasa paligid mo, sabihin ng iba, pero ikaw, intentional decision mo yan para lumago pagdating sa Lord. Walang makakapigil sa'yo pag ikaw mismo ang nagdesisyon. Tama po ba? Pag kayo po ba ang nagdesisyon, may nakakapigil po ba? Wala po, amen? Amen po. So, ibig sabihin, walang makakapigil kahit sino kapag intentional decision yan, kapatid. Amen? Kasi, kumbaga, intentional natin po sa sarili po natin, kahit walang nagsasabi po, ikaw mismo ang mag-decision, kahit walang nagtutuwid sa atin, yung parang alam natin yung tama at mali, pero dapat tayo po talaga ay lumagaw pagdating sa ating Panginoon. Kasi alam natin kung ano yung tama at mali. Kaya sabi nga po dito, grow your root deep. Sabi po dyan. Sabi po sa Colossus chapter 2 verse 7, kayo ay nag-ugat ng malalim at natayo sa kanya ng malatag na sabi diyan, kayo ay nag-ugat ng malalim at natayo sa kanya na matatag na nagtutumibay sa pananampalatayang itinuro sa inyo at umaapaw dito na may pasasalamat. So, sabi po diyan, grow your root deep. Sabi po sa Colossus po, so kailangan daw po ay tayo itinayo para sa Panginoong Hesus at para tumibay. Kailangan daw po lumalago tayo sa ating mga faith. Sabi po diyan, faith. Kailangan daw po lumago tayo sa trust, sa hope, sa love, service to God,
relation to Him. So, kailangan daw po dyan, ito po yung mga bagay na ito na kailangan lumalago po tayo. Kailangan lumalago yung faith mo, yung trust mo, yung hope mo, yung love mo, yung service to God, yung relation to Him. Alam niyo po kung ano po yung pinakagusto ko dyan? Yung love. Dapat lumalago tayo sa love. Kasi sumunod po na gusto ko po dyan, yung relationship natin pagdating sa Lord. Kasi pag yung dalawa na yun para sa akin po pag yung dalawa na yun ay meron po ako para sa Panginoon, feeling ko matibay po ako. Kasi yung love, yun yung magpapatibay para tayo ay lumago sa Panginoong Jesus. Amen? So hindi ko po alam kung saan po kayo titibay dyan, pero sabi dyan, kailangan lumago po at mas tumibay daw po yung ating faith, trust, hope, love. Yan daw po kailangan yung mga bagay na dapat tayo ay tumitibay. Sabi po dyan. So, ito pong mga bagay na dapat dyan po tayo lumalago at dyan po tayo mananampalataya sa Panginoong Jesus. Amen? Lumalago tayo at nagtitiwala tayo pagdating sa Panginoon. Lumalago ka at may pag-asa ka pagdating sa Panginoon. Hindi kay mayor ka umaasa. Amen? Kasi kapag ikaw ay lumalago, ang pag-asa mo, si Kristo. Amen? Hindi si Mayorma, hindi si Mayor ang dapat ang inaasahan mo, kundi ang inaasahan natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Hindi rin yung mga barangay official. Amen? So, kailangan tumitibay ka ang pag-asa mo, walang iba kundi sa ating Panginoong Jesus. At higit sa lahat, huwag tayong umasa sa ayuda ng mga politiko. Kailangan umasa ka sa mga bagay na mga nagagawin sa atin ng ating Panginoong Jesus. Amen? Pero alam niyo po, yung ating pag-asa, nasa Diyos lang naman po talaga. Amen? Sino po dito yung umaasa pagdating sa Panginoon? Kasi alam mo na may pangako ang Diyos sa buhay mo. Amen? Kasi sabi ng Lord, di kita iiwan, di pababayaan man. So, kailangan lumago yung hope mo pagdating sa Lord. Amen? Hindi sa mga bagay yung inaasahan natin sa mundong ito. Kasi ang promise ng Lord, sabi niya, hindi kita iiwan, di pababayaan man. So, ibig sabihin, gusto ng Lord lumago tayo na lumago. Amen? Amen po? Kasi yun po yung pangako ng Diyos Pangako ng Diyos, lumago sa pag-ibig sa Kanya. Amen? Gusto ng Lord, lumalago yung pag-ibig mo sa Kanya. Lumago tayo sa pag-ibig din po sa kapwa. Sino po dito yung umiibig sa kapwa? Yung katabi mo lang dahil ka-sister mo, kaya ba umiibig ka? So, sabi ng Lord, gusto niya tayo po ay lumalago sa pag-ibig sa Kanya at lumalago rin tayo na umiibig sa ating kapwa. Lumago daw po tayo sa paglilingkod pagdating sa Panginoong Hesus sa Kanya. Amen? Lumago daw po tayo sa personal na relationship po natin sa ating Panginoong Hesus. Kaya sabi mo ulit sa katabi mo, lumago pa tayo. Lumago pa tayo. At sa ating pong pag-aaral po ngayon, dalangin ko po na tayo po ay bawat isa ay palaguin pa ng ating Panginoong Hesus. At dalangin ko po sa oras po ito, lahat po tayo intentional decision po para tayo po ay lumago pagdating sa Panginoon. Kasi sa pagiging Kristiyano po, dapat po kasi nananatili tayong nananalangin pagdating sa Panginoong Hesus. Amen? Kasi sabi dyan, we still need to pray, we still need to obey in God's word, we still need to love Him, we still need to go deeper in knowing and understanding about Christ. So, ang sabi po dyan, kailangan daw po dyan ay tayo po ay nagpapatuloy sa panalangin sa Panginoon. Kaya sabi po dyan, we still need to pray. So, sabi po dyan, kamusta daw po ba yung, kumbaga, sabi we need still to pray. So, kamusta po ba yung prayer life mo? Kamusta po ba yung prayer life mo, kapatid? Tanongin yung katabi, kasi ayaw niyo sumagot. So, ngayon kayo ang magtanong sa yung katabi. Tanongin mo yung katabi mo, kamusta na yung prayer life mo, kapatid, sa Panginoon? Ano po sabi? Amen. Amen. So kinamusta mo? Sabi diyan, we still need to pray. So, kailangan tayo po ay patuloy na nananalangin pagdating sa Panginoon. Kasi baka minsan, hindi na tayo nagpipray, kapatid.
Kumbaga, hindi tulad na ng dati. Dati, ang init-init mo manalangin sa Lord. Pero dahil lang tumatagal ka sa Panginoon, nawawala na yung prayer life mo, kapatid. Baka po yung prayer po natin parang sa Panginoon biglang pahingi noon. Kumbaga, dahil ba nung bago ka sa Lord, ang pinipray mo lagi, when it's still to pray, Panginoon, Panginoon, dahil tumagal ka sa Panginoon, akala mo okay ka na. So ngayon, ang pinagpipray mo ng Lord, o kaya, pinagpipray mo, pahingi noon. Hindi na tayo tumatawag sa Panginoon, hindi pahingi noon na. Joke lang po yun. So, kumbaga po, kung titignan po natin, kailangan po natin yung prayer po natin pagdating sa Lord. Kasi sabi po diyan, sumunod po, di ba? We still to obey in God's word. Sabi po diyan, kailangan daw po tayong manatili o sumunod sa Kanya, sa salita ng ating Panginoong Hesus. Sumunod po, sabi po diyan, we still need to love Him. Dapat daw po nananatili tayong nagmamahal sa Kanya. Sino po dito yung nananatiling nagmamahal sa Panginoon? Kumbaga yung habang tumatagal ka sa pagmamahal mo pagdating sa Panginoon, dapat lalo po tayong talagang, lalo natin pinapalalim yung pag-ibig natin sa Lord. Kumbaga, kung dati, di ba, pag boyfriend mo lang, kumbaga parang masasabi mong mahal mo lang. Pero kapag pinakasalan ka na at naging asawa mo na, doon di ba nagiging deeper love? Doon yung lumalalim, mas malalim. Tama po ba? Kung pag boyfriend mo lang, di ba sabi mo, mahal ko siya. Pero kapag kaasawa mo na, mahal ko siya. So, ibig sabihin, deeper. Amen? So, ganun din daw po dapat sa ating Panginoong Sus. Kailangan, habang tayo tumatagal po sa Lord, dapat mas lalong lumalalim ang ating pag-ibig sa Lord. Amen? Hindi po yung habang tumatagal, paibabaw ng paibabaw, kapatid, yung love mo pagaling sa Lord. Huwag mo sisibihin na mahal ko ang Lord pero tumatagal ka na, paibabaw na paibabaw. Kailangan pailalim ng pailalim. Sino po dito yung prayer life niya paibabaw ng paibabaw? Uy, wala. Sino po dito yung prayer life niya? Pailalim ng pailalim. Amen? So, kailangan, di para ikaw ay lumago, kailangan palalim ng palalim ang pagpanalangin mo pagdating sa ating Panginoon. Amen? Amen po? So, kung titignan po natin sa ating buhay po, bilang isang Kristiyano po, dapat naman po talaga lumalim yung pag-ibig natin sa Lord kasi totoo po si Kristo. Amen? Totoo po si Kristo. So, ngayon, kung titignan po natin, akala po kasi ng iba si Kristo ay wala lang. Pero tayo nananampalataya sa Lord, si Kristo po ay totoo. Amen. Kaya po tayo lumalalim sa pag-ibig natin sa Panginoong Hesus kasi alam natin na buhay ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Tama po? So, kumbaga, ano po bang mangyayari sa atin pag tayo po ay lumalalim yung pag-ibig natin sa Lord? Mas lalong lumalalim ang pananampalataya mo. Amen? So, sa pamamagitan po nyon, nakikita po natin na talagang nagmamatured na tayo. Nagmamatured po ba? Lumalalim. Sabi diyan, kapag lumalalim ka, is nagmamatured ka pagdating sa Lord. Kaya tatanungin ko po kayo ulit, lumalalim po ba yung inyong prayer life o umiibabaw ang inyong prayer life? Lumalalim. So kapag lumalalim daw po, yun daw po ay nakikitaan ng pagiging matured po sa harapan ng ating Panginoong Jesus. Amen? So masasabi po kasi natin na Kristiyano ka nga, born again ako, born again siya, born again ikaw, lahat tayo born again. Pero bilang tayo po yung nagsasabi ng born again, dapat makitaan po tayo ng paglago po sa ating paglilingkod. Meron po tayo kasing kalaban. Yan, dito na po tayo mag-i-start. Kala niyo po kung mag-i-start pa lang po tayo. So, binigyan ko lang po ng idea po, pag tayo po ay lumalago, kailangan lumalalim tayo sa bagay din. So, tayo po habang lumalalim sa Panginoon, alam niyo po ba, habang tayo lumalago sa Lord, meron naman po tayong kalaban. Yung kalaban na bakit tayo nawawala sa pagiging malalim natin pagdating sa Panginoon. So, yung tinasabi po dito, opponent of deafening. So, yan po yung mga kalaban natin. Wala pa yung kalaban natin. So, sabi diyan, opponent of deafening. So, ibig sabihin yan, sa paglago mo sa Lord,
may mga opponent of divinity ka na mangyayari sa buhay mo, na lahat na nararanasan natin ito. Amen? Magbigay nga po kayo ng halimbawa, ano po ba yung parang kalaban natin sa paglilingkod sa Lord? Baka tumama po tayo sa number 1. Katamaran. Sakto. Laziness. Sabi ko sa inyo tatama yan, kaya nagbigay po ako nasabi ko kayo magbigay ng sample Kasi alam niyo po, sa paglingkod natin sa Lord, sa paglago po natin sa Panginoon, may mga opponent of divinity tayo sa ating paglingkod. May mga kalaban tayo. Hindi yung kapitbahay mo yung kalaban mo, hindi yung kapatid mo, hindi yung asawa mo. Marami tayong kalaban pagdating sa paglingkod. Unang-una, sabi po dyan, is laziness. Yung katamaran. Amen? Yan yung number 1. Lalo na pag umaga na tayo po ay mananalangin sa Lord, yan po yung number 1 na kalaban natin, katamaran. Yung pagiging laziness natin, sabi po dyan, if Christians are too lazy to pray, to study, to seek the Lord, they are on the brink of doom. Sabi po sunod, lazy people destroy what they have. So sabi po sa Kawikaan chapter 20 verse 13, matulog ka ng matulog at ikay maghihirap. Ulitin ko po, matulog ka ng matulog at ikay maghihirap. Ngunit maganda ang iyong bukas kung ikay magsisikap. So ibig sabihin po niyan, meron talagang hadlang sa ating paglilingkod para tayo ay lumago. Amen? Sabi po diyan, matulog ka man ng matulog, ikay maghihirap. Alam niyo po ba, hindi lang po literal na matulog ka talaga Ang sinasabi po dito, matulog ka ng matulog, ikay maghihirap. Yung espiritu natin ay patuloy natin pinapapatay, patuloy natin pinapatay ng laziness. Alam niyo po ba, maghihirap ang iyong espiritu, kapatid. Ngunit sabi po diyan, ngunit maganda ang iyong bukas kung ikay magsisikap. Paano po ba yung pagsisikap na yon? Sa kabila ng pagiging laziness mo o yung katamaran mo, pero pinapakita mo sa Lord, nagsisikap ka na para lumago at lumalim at maging deeper pagdating sa Panginoon. Sabi po dyan, sabi po, maganda ang iyong magiging bukas, kapatid. Amen? Yun po pala ibig sabihin. So, alam niyo po, yung pagiging laziness, yan po yung pinakamalaking kalaban natin. Sino po amin na yan yung pinakamalaking kalaban natin sa panalangin, sa paglilingkod sa Panginoon? Lahat po tayo, amen? Lalo-lalo pagigising tayo ng madaling araw, talagang nakakatamad. Dumarating talaga yung time na parang ang sarap humiga sa bed. Parang ayaw mo nang tanggalin yung katawan mo. Pero sabi po sa Kawikaan, ang nagsisikap daw po ay magiging maganda ang bukas. So yun po pala ibig sabihin ng sa pagiging laziness po natin. Kaya sabihin mo sa iyong katabi na baka mahaba ang iyong tulog. Baka mahaba ang iyong tulog. Di mo tama na yan. Kasi sabi po ng Bible, huwag tayong patulog-tulog. Amen? Kaya ulitin mo sa iyong katabi, kapatid, tigilan mo na yung pagtulog-tulog. Kasi sabi ng Bible, huwag tayong patulog-tulog. Amen? Amen? So pangalawa po ng ating opponent of divinity po, pangalawa, baka makahula din kayo. Ano po yung sa pangalawa? Baka mahulaan nyo rin po. Kasi nang una nahulaan nyo laziness. So ibig sabihin, nasa atin yung pagtuturo ng Lord. Amen? Baka pangalawa, may idea po kayo. Pangalawa, pride. Yan daw po yung kalaban din po natin sa paglilingkod pagdating sa Lord. Tinatawag na opponent of divinity. So kalaban natin yan sa paglilingkod. Kalaban natin yan sa paglago pagdating sa Panginoon. Hindi yung parang kumbaga, hindi po yung pride na panglaba. Baka nga isipin yung pride kasi P-R-I-D-I kasi ang alam ko yung pride yung dating panlaba, ganyan po kalaki yung mga dating panlabang pride So ngayon marami ng mga pangalan na sabon. So pride, yan daw po yung pangalawang kalaban ng ating paglago pagdating sa Lord. Kumbaga,
Yan daw po pala, hindi yung, kumbaga, hindi siya yung panlaba. Kumbaga, yan daw po pala yung kayabangan na nananatili sa ating katawan. Kasi alam niyo po ang kayabangan, sabi po dito, ego is the biggest enemy of woman. Pakibasa po ng malakas. Ego is the biggest enemy of human. Kasi ito daw po yung pinakamalaking kalaban, yung pride. Amen? Yan daw po yung pinakamalaking kalaban natin sa paglilingkod sa Panginoon, yung pride o yung kayabangan. Amen po? Kasi alam niyo, totoo lang po, di naman po natin talaga ipapakita sa galaw eh. Sino po ba dito kapag bayabang ka, ipapakita mo sa galaw? Wala po, di ba? Patago po. Amen? Amen? Kung sabi nga po ni Pastor Pudong kanina sa preaching niya about po sa sin, sabi ni Pastor, tinanong niya kami doon, ano kayo, public o private? So, sumagot kami ng public, yung iba private. So, sabi ni Pastor doon, sabi niya kanina, sabi po doon, syempre, pag wala namang pag gumawa ka ng sin, wala namang public eh, naka-private. Tama po? So, ano po ba ibig ko sabihin? Kapag tayo po ay may pride o may kayabangan, hindi mo naman ipapakita na mayabang ka o ma-pride ka eh. Itatago mo yun. Minsan, ipapakita na lang natin sa galaw. Tama po ba? Kumbaga may dalawang klase daw po ng kayabangan. Ang isa daw po ay yung parang hayag, yung isa naman daw po ay patago. Tama po ba? Parang ganun din po yung sinabi ni Pastor kanina. Siyempre, pag gumagawa ka ng kasalanan, patago. Wala namang gagawa ng kasalanan na public. So, ganoon din po. Pag tayo po pala, may dalawang klase ng pagiging pride po natin, sa pagiging pride o mayabang po natin, merong hayag at meron naman pong patago. So, alin ka man doon, kapatid? Alin ka man doon sa bagay na yun, may ma-pride ka ba? O kumbaga mayabang ka. So alam niyo po, yan naman po talaga yung kalaban natin sa paglilingkod na gusto natin ipabago pagaling sa Panginoon. Sino po dito magsasabing mayabang siya? Sino po dito magsasabing ma-pride ka? Ako unang tataas. Kasi ako ma-pride dati. Pero unti-unti kong pinababago sa Lord. Dati ang yabang-yabang ko, ang piling ko, Coca-Cola ako. Pero ngayon, hindi na pala. Yan, pinapatawa ko lang po kayo. Seryoso naman po kasi kayo eh. So alam niyo po, yan po yung malaking kalaban po natin, yung pride po pagdating sa paglilingkod. Totoo lang po, hindi naman po natin kasi yan talaga masasabi na mayroon po bang aamin na, ma-pride ako, mayabang ako. Hindi po yun. So ito po yun. Alin naman doon sa bagay na yun, pero alam niyo po, kitang-kita po yan ng Panginoon. Hindi mo man ipakita, pero ang Lord, kitang-kita kakapatan. Alam niyo po, sa panahon po ngayon, maraming tao po kasi na sabihin natin, napaka-pride o napakayabang sa panahon po natin. Di ba nakita niyo po yung mga tawag po din sa kalsada? Di ba po? Lahat sila nag-aaway sa sobrang pride nila. Ay, nila magpatalo. Pakita niyo po, lahat po sila nagbubugbugan, nagpapatayan po sa kalsada. So alam niyo po, alimang po tayo doon, mayabang man po tayo ma-pride, pero alam niyo po, nakikita po tayo ng ating Panginoong Jesus. Amen? So sa panahon po natin, kasi punong-puno na po tayo talaga ng mga bagay na hindi magaganda pagdating sa mundo ito. So minsan po kasi, sinasabi po kasi ng iba, Kristiyano ako. Pero alam niyo po, minsan, napakayabang na lang ng ating puso. Sinasabi mo na Kristiyano ka, pero kung titignan natin, hindi naman nakikita sa iyong ginagawa. Pero alam niyo po, ang ibig sabihin po yung napakayabang ng ating puso. Amen? Alam niyo po yung klase ng mayabang? Yung mga taong ayaw magpatuwid. Yan daw po pala yung unang klase ng mayabang. Yung ayaw daw po ng isang tao na magpatuwid. Yung tinutuwid ka, galit ka pa. Sino po dito yung parang tinutuwid ka lang, galit ka pa? Yung kumbaga sinasabihan ka sa mali mo, pero galit ka pa. Ako po. Minsan pag sinasabihan, nagagalit. Pero alam niyo po, unti-unti ko po yung pinababago sa Lord. Meron po ba dito pag sinasabihan ka, nakangiti ka? Sino po dito yung pag tinutuwid ka, nakangiti ka? Wala po, amen? So, ibig sabihin pala, yan daw po pala yung isang
klase ng kayabangan. Yung kayabangan na tinutuwid ka sa mali mo, pero ikaw pa yung galit. Yung kumbaga yung kayabangan, yung ayaw mong tanggapin. Ayaw mong tanggapin kasi nasasagi yung ego mo. Kaya sabi nga mo, di ba, ego is the biggest enemy of human. So, ibig sabihin niyan, kaya ayaw mong tanggapin yung pagtutuwid sa'yo kasi ibig sabihin niyan, nasasagi yung ego mo, kapatid. Yung the best enemy. The best enemy po ba natin yan, kapatid? Amen? Talagang inamin nyo. Talagang inamin niyo po na the best enemy. Amen po. Kahit ako aamin po yan. Kasi wala namang sinabihan at tinuwid ng umingiti. Lahat talaga pagalit. Pero kailangan po natin, sabi po yan, diyan daw po yung kalaban natin sa paglago sa Panginoong Jesus. Tandaan niyo po opponent of defeating po natin. So, ibig sabihin yung una, laziness. So, pangalawa po, yung pride. So, kung titignan po natin, yan daw po yung the best enemy. Kaya tanong mo yung katabi mo, tama lang yung katabi mo, may nagtuwid na ba sa'yo? Ano po yung naging reaction nyo? Yung tinuwid kayo? Ang babait nila, Lord. Tanong mo po ulit, may nagtuwid na po ba sa inyo? So, ano po yung reaction nyo nang tinuwid po kayo? Maaaring pasigaw ka. Diba? Yung parang tinutuwid ka, maaaring sumigaw ka, maaaring pagalit yung pagtugon mo, yung reaction mo, basta pinagsabihan ka. Tinamaan yung ego mo, kapatid. Sabihin mo sa katabi, tinamaan ng yung ego yung kapatid. Kasi yun lang daw po yung pangalawang kalaban natin sa paglago sa ating Panginoon. Yung kumbaga nasaktan ka na, kumbaga nasaktan ka, yung tinatawag nilang, kumbaga yung, paano ba yung tinatawag nila kapag sinaktan, binabaliktad po nila sa kamunduhan tinatawag po nila na naawit. May nakarinig na po ba yun? Kasi narinig ko lang po sa Facebook, sa mga vlogger po. Sabi niya, naawit. So, ibig sabihin po, kapag naawit daw po pala, sinasabi ko lang po kung ano yung mga sinasabi po sa kabunduhan pero wag po, kumbaga wag po ito. Kumbaga, ang ibig sabihin daw po kasi sa atin pag nasaktan, sa panahon daw po ngayon, naawit kung tawagin nila. Kumbaga, sinasabi, sister, naawit mo ako Sabi ko, anong naawit? Umaawit ba ako? Di ba ako umaawit mama, papa, naawit mo ko. So alam niyo po, ang ibig sabihin po yun, talagang nasaktan. Amen? Talagang nasaktan ka. Di ba parang, kumbaga parang may something sa kalooban mo. Di ba pag tinutuwid ka at nasaktan ka, nagalit ka, pasigaw ka, di ba may something sa kalooban natin? Amen? Yung parang may gustong magwala sa kaloob-looban mo. Meron po bang gano'n naka-experience? Yung parang gusto mong magwala, yung parang gusto mong gumanti. Ay, oo daw. Oo po. Oo sila. So, ibig sabihin kasi kapag tinutuwid ka at pagalit ka at nasaktan ka, so ibig sabihin nasaktan ka talaga, merong something sa kaloob-looban natin, kapatid. Yung parang gusto mo nang magwala, Yung parang gusto mong magwala, yung parang may gusto mong gumanti, sasabunutan kita, mawala. Yung parang gano'n, yung parang may something sa kalooban mo, tama po ba? Kasi alam niyo po kung ano po yun? Yun po yung ego. Yun yung ego na nasaktan sa'yo. Amen? Yun yung ego mo na gustong magwala. Yun yung pride mo, yun yung ego mo na gustong lumaban, gustong gumanti. Kasi alam niyo po, kapag bukas naman po ang pagtutuwid, yung puso po natin sa pagtutuwid po, alam niyo po ba, yan po yung ikalalago natin. Uulitin ko po, kapag bukas ang puso mo na kahit itinutuwid ka, na kahit nasaktan ka o naawit ka, alam niyo po ba, kapatid, yan yung ikalalago natin pagdating sa ating Panginoong Jesus. Sa katunayan po kasi magpapasalamat ka pa Amen? Sino po dito yan? Sino po dito yung magpapasalamat ka pa kapag ikaw itinutuwid? Wala po Wala po Wala po magpapasalamat kapag tinutuwid po. Tama po ba? Wala po, diba? Kasi may something sa kalooban na
Tama po ba? So alam po, sa katunayan po, wala ka talagang magpapasalamat kapag ikaw ay tinutuwid. Tama po? Kapag ikaw ay tinutuwid sa mga bagay na yon, hindi ka magpapasalamat. Pero totoo lang po, real talk lang po tayo sa mga bagay po na yon. Kasi ilang taon mo nang naririnig na huwag na tayo magmayabang. Ilang taon mo na bang naririnig na huwag tayong ma-pride, huwag kang magkaroon ng kayabangan, huwag na nating ipagmalaki yung ating sarili. Ilang taon na yung naririnig natin. Taon-taon yata, naririnig po yata natin yung mga salitang ganyan. Pero alam niyo po, may nagsabi po ba sa'yo kapatid na yung ego mo tinamaan? May nagsabi po ba sa inyo yan? So alam niyo po kapatid, yun po yung ugali na hindi tama, hindi maganda, yung ego na nasasaktan po sa atin. Yung ego mo yung ego mo na tinamaan, yan po yung nagwawala sa ating kalooban. Yung egong nasaktan, kaya sabi nga po, ego is the biggest enemy of human. Kapag nasaktan po yung ego mo kapatid, yan po yung nagwawala. Yan po yung nagwawala sa ating kalooban. Di ba? May ganyan tayong karanasan. Tama po ba? Totoo naman po, di ba? Aminin. Di ba? Pag tinutuwid ka, nasaktan yung pride mo, nasaktan yung ego mo, di ba? Gusto mo magwala. Pero alam niyo po, aminin natin sa harapan ng Panginoon. Aminin po natin sa harapan ng ating Panginoong Hesus na tayo po ay minsan naging ma-pride. Pero tinuwid tayo ng Lord para gusto po tayo ay lumugo ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kumbaga may pagkakataon po kasi sa buhay po natin na hindi naman tagal natin mapipigil yung lumalabas, yung ego. Sino po dito nakakapigil na kapag nasaktan yung ego niya, mapipigil niya? Wala po, amen, di ba? So alam niyo po, sa harapan po ng Diyos, kailangan po nating aminin kasi wala lang po talaga sa buhay po ng isang tao, walang pagkakataon na mapipigilan mong lumabas yung iyong pagiging ego kasi ayaw natin magpatama. Amen? Sino po dito yung ayaw magpatama? Sa weteng. So, minsan po kasi kapag tinamaan yung ego natin, ayaw natin magpatama, ayaw natin magpatuwid, sumasama ang ating kalooban. Kaya sabi mo sa katabi mo, tama na ang kayabangan. Kasi kailangan lumago tayo kapatid. Amen? Alam niyo po kasi, kailangan po natin lumago pagdating sa Lord. Amen? Yes. So ito sigurong pangatlo, alam nyo. Alam nyo po ba yung sa pangatlo? Baka may idea po kayo. Gossip. So yan daw po pala yung kalaban natin sa paglilingkod. Pag tayo ay may mga gossip. Amen? Amen? Marami daw pong ganyan na bulong-bulong-bulungan. Yung kumbaga marami pong pumupuna sa mga bagay na pagtutuwid po sa atin. So ngayon marami pong gossip. Amen? So, bago ko po ituloy yan, meron lang po akong gustong bigkasin. Sa isa po kasi na kami bilang naglilingkod sa Lord. Bilang kami po ay nangangalaga sa inyo at sa espiritu niyo po. So alam niyo po, tungkulin po namin na ituwid po kayo at pagsabihan po kayo. Amen? So, unawain niyo na lang po kami o unawain niyo lang po si Pastor kung nagagalit kapag minsan ay tinutuwid kasi. Bakit po? Kasi tungkulin po namin o tungkulin ni Pastor o inaalagaan kayo ni Pastor kasi hindi po kasi kami pwede na nakikita na po namin ay babaliwalain pa namin. Kasi meron po kasi isang bagay na alam po namin na kapag nangyari po sa inyo yon kung bakit namin tinutuwid po kayo. Kasi alam namin na iyon ang ikalalaglag niyo kapatid. So, ibig sabihin namin, kaya po kami nagtutuwid sa inyo, kaya po kami nagsasabi sa inyo, kumbaga, intindihin niyo po kami kasi tungkulin po namin yun sa inyo. Hindi po namin pwedeng baliwalain po ano yung nakikita namin na ikapapahamak at
nilalaglag niyo kapatid. So alam niyo po, yun lang naman po ang kailangan natin tanggalin eh, yung pride. Yung yabang. Kasi marami po talagang ganyan po sa ating buhay po. So ngayon po, balik po tayo dyan sa gossip. Dyan po sa gossip na yan, marami po talaga na kahit saan ka pumunta, kahit anong gawin mo, eh marami tayong kalaban pagdating sa gossip. Amen? Sabi nga pa dyan sa gossip is spread by wicked people. They stir up trouble and break up friendship. Sabi po yan sa Proverbs 16:28 po. Sabi po dyan kasi sa kawikaan, yung mga marites daw po, marami daw pong mga marites na hindi nakakabuti sa isang Kristiyano. Kumbaga sinasabi natin, Kristiyano ako, born again ako, pero yung bibig natin, hindi natin mapigilan sa pagiging marites. Sorry po sa words, pero totoo naman po yan. Kasi ako rin po minsan, hindi ko namamalayan yung aking bibig, eh minsan nagiging marites din. Kala niyo po, mabait ako. Hindi ako mabait. Nagpapatuloy lang din po ako sa Lord. Amen? So, ibig sabihin po niyan, hindi na po makakabuti sa isang Kristiyano ang isang pagiging marites. So, meron po tayo 5 truth about gossip po. Sabi po dito, 5 truths about gossip. Sabi po dyan, number 1, gossip makes you unsafe, eventually lonely. Kapag may ganito ka daw pala na pag-uugali ay malungkutin. Malungkutin po ba? Sabi po dyan, gossip project insecurity. Pangatlo, gossip indicates emotional immaturity. Number 4, gossip come back. Sabi po dyan, number 5, gossip lies to you. So, ibig sabihin yung talagang gossip na yan, puro kasinungalingan. Amen? So, kung ito po pala, may katotohanan na 5 truth na about po dyan sa gossip, pero alam niyo po, ito na po yung parang may ginawa po ako. Na akala nila makamundo lang ay merong ganyan, pero tayo po bilang Kristiyano dapat meron din po tayong mga about po na maganda sa pagiging marites. Sabi po dito, ito daw po yung maganda sa pagiging marites. Yan, di ba? May bulong-bulungan po. So, ito daw po yung pagiging isang magandang marites. Marites. Mari-testify ka sa kabutihan ni Lord. Kung dati kung kamunduhan dati ay marites ka ng kamunduhan, pero ngayon, mari-testify ka sa kabutihan ng ating Panginoong Hesus. Sabi po yan sa Psalm 66 verse 16. Amen? So sabi po dyan, sinama ko rin po si Marisol. Ito po si Marisol, solusyon ka sa problema, matatagpuan lang sa Panginoong Jesus. Kung dati ay ikaw ay Marisol, sulsul ka na, sulsul sa kamunduhan dahil sa kakagasip mo, pero ikaw ay Kristiyano ka na, isa ka ng marisolusyon sa problema na matatagpuan sa Panginoon, sa ating Panginoong Hesus. Sabi po yan sa John chapter 1 verse 11. Ito daw po pa rin mga magagandang marites. So kunin nyo, itong mga marites, wag yung gossip lang. Sabi po dyan. So, sulama ko rin po dyan, si Marilu. Marilu, lumapit ka lang kay Lord ng totoo, matatagpuan mo siya. So, ibig sabihin, kung marites ka dati, nasa kamunduhan, pero ikaw ay Marilu, lumalapit ka sa Panginoon, lumalapit ka sa katotohanan sa Lord, matatagpuan mo ang ating Panginoong Hesus. Sabi po yan sa James chapter 4 verse 8. So, hindi lang po mga babae ang marites. Sinama ko rin po yung mga pare. Hindi lang po kasi, may chismoso at may chismoso at chismosa. So, hindi lang po yung mga marites. Sinama ko rin si pare. Ano ba si pare? Pare-parehas tayong minahal ni Jesus. Jesus loved us and He died on the cross for us. Amen? Pare-parehas tayong minahal ng Diyos. Pare-parehas tayong minahal ni Jesus. Jesus loved us and He died on the cross for us. Pare-parehas. Kala niyo si Marisol lang pare-parehas. Kasama si pare-parehas tayong minahal ng Diyos. Amen? So kung dati ay ikaw ay marites sa kamunduhan, ngayon marites, Marisol,
sa paglilingkod po pagdating sa Lord. So, ito naman daw po, yung susunod po sa atin, bibisan ko na lang po, yung sumunod po ngayon na ating ipapakita po dyan, ito naman daw po yung tamang pag-uugali habang pinapalalim tayo ng ating Diyos sa ating paglilingkod. Ano po yung mga kalaban natin sa opponent of deepening? Gasi. So yun po, yung mga kalaban natin kung bakit tayo hindi lumalago pagdating sa harapan ng Diyos. So ito pong sumunod, sabi po dyan, proper attitude as God defend us. So sabi po dyan, proper attitude as God defend us. So ito daw po na mga sumusunod, ito daw po yung tamang pag-uugali kapag tayo ay lumalalim at lumalago pagdating sa Panginoon. Baka mahulaan nyo, ano ba yung number 1? Humility. Amen? Sabi diyan, humility. God opposes the proud but graciously care for the humble. So, ibig sabihin yan daw po yung tamang pag-uugali. Kapag tayo ay lumalalim sa Diyos, pag tayo po ay lumalago sa Diyos, kailangan magkaroon tayo ng humility. Ang Diyos po kasi ay may malasakit sa ating kapatid. Tama po? Merong malasakit ang Diyos. So, kailangan nagpapakumbaba tayo sa ating Panginoong Hesus na ating pinaglilingkuran. Kasi alam niyo po ang Diyos, kasi ba sabi po nga po, di ba? Sabi po ng Diyos, ibabagsak niya yung mga taong mayayabang. Tama po? Sabi niya, ibabagsak daw po niya yung mga taong mayayabang. So kaya po sana tayo po mga tao, dapat tayo po ay lumapit sa Lord. Dapat po magkaroon po tayo ng pusong magpakumbaba. So sabi mo sa iyong katabi, ito pala ang dapat na pag-uugali para lumago sa Panginoon. Ano po? Humility. Meron tayong dapat na kababaang loob. Amen? Kasi dapat meron tayong kababaang loob. Tama na yung pride, kapatid. Tama na yung kayabangan. So ikaw, pag gusto mong lumago sa Panginoon, gusto mong lumalim sa Lord, tigilan mo yung pride. Tigilan mo yung kayabangan. Magkaroon ka ng humility pagdating sa ating Panginoon sa Kristo. Sabi mo dyan, humility and the fear of the Lord bring wealth and honor and life. Sabi po sa Proverbs 22, verse 4 po, ang totoo daw po kasi ang nagpapakumbaba daw po ay may takot daw po sa Diyos. Tama po ba? Ang may magpapakumbaba daw po ay may takot daw po sa Diyos. At ito daw po yung magdadala sa atin sa masaganang buhay na kagalang-galang na buhay. Totoo naman po yun. Kapag ikaw may kababaang loob, di ba? Parang ginagalang ka, kumbaga parang sagana ng buhay mo. So alam niyo po, habang tayo po, kumbaga meron po tayong mahabang buhay. Kaya mga kapatid, dapat ini-encourage mo yung katabi mo, yung kapatid mo, yung pamilya mo, na magkaroon ng pusong magpakumbaba. Amen? Opo, hindi po madali yung mga bagay na sinasabi po ngayon na parang kung paano po natin gagawin, paano natin yan ito. Kasi alam niyo po, nasa process po kasi tayo. Nasa process tayo sa mga bagay na yan. Kumbaga, nandyan talaga yung kalaban natin. Nandyan yung kalaban natin sa pagiging malalim natin pagdating sa Panginoon. Kaya kailangan daw po pag tayo lumalalim sa Panginoon, dapat magkaroon tayo ng humility. Sabi po dyan, is clear from this verse that walk humbly before God is also absolutely necessary to spiritual growth. So alam niyo po ba, dahil sa dalawang verse na yan, pinapakita na po yan yung kababaan loob. Amen? Sa dalawang talata po yan na binasa po natin, nagpapakita po sa atin yan ng kababaang loob. Tayo po ay nagnanasa pagdating sa ating spiritual growth po, o lumalim tayo pagdating sa ating pagiging Kristiyano po. Amen po ba? Kumbaga, nagnanasa po tayong lumalim. Kumbaga, napakahalaga po talaga napakahalaga po na habang tayo po ay tumatagal sa Lord, dapat nagiging magpakumbaba tayo. Amen? Sabihin mo sa katabi, kapatid, habang tumatagal tayo sa Panginoon,
nagiging magpakumbaba tayo. Nagiging magpakumbaba. Amen? Kasi sabi diyan, tigilan na natin yung pride, tigilan na natin yung kayabangan. Kapag gusto mong lumalim o habang lumalago ka sa Lord, dapat mas lalo kang nagpapakumbaba. Hindi yung bagay na mas lumatagal ka na tumatagal ka sa Lord, mas lalo ka man na lumayabang na lumayabang. Huwag po ganon, kapatid. Amen? So, kailangan habang ikaw ay lumalagot, lumalalim sa Lord, dapat mas lalo tayong nagpapakumbaba pagdating sa ating process. Kumbaga, tanggap lang, kapatid. Tama po ba? Kasi tinanggap mo yung pagpapala ng Diyos eh. Kaya huwag mong kakalimutan, lahat ng pagpapala mo ay galing sa Diyos. Ano mang marating mo sa buhay, ano man tinapos mo, ano man yung degree na inabot mo, so balikan mo, kapatid, lahat ng meron ka ngayon sa buhay mo ay galing yan lahat sa Panginoon. Kaya hindi tayo dapat maging mataas pagdating sa harapan ng Diyos. Kailangan nandun yung pagpapakumbaba po natin pagdating sa Lord. Dapat habang tumatagal ka at lumalalim ka sa Lord, lalo ka nagpapakumbaba sa Panginoon Jesus. Sumunod po na ating nakikita po dyan na ang tamang pag-uugali daw po para tayo, habang tayo pinapalalim ng ating Panginoong Hesus, understanding. Yan. Habang ikaw daw pala ay lumalalim na sa Lord, dapat lumalawak na rin po yung ating understanding. Palawakin natin yung ating understanding, kapatid. Amen? Magkaroon po tayo ng pusong may pagkaunawa bilang isa sa ating mga pamilya. Amen? Unawain mo na kung masungit ako. Unawain mo na kung masungit yung katabi mo. Kasi sabi yan, habang ikaw ay tumatagal at lumalalim sa Panginoon, lumalawak ang understanding mo, kapatid. Amen? Amen? So, unawain mo na yung kapatid. Unawain mo na yung katabi mo kung ikaw ay pagsungitan niyan, nasigawan ka niyan. Unawain mo na kasi bilang ikaw ay tumatagal sa Lord, dapat lumalawak yung understanding natin pagdating sa Lord. Amen? Kasi ito po yung gusto ng Lord sa atin eh. Amen? Amen po? Kumbaga bilang tayo po ay pinangangalagaan ng Lord sa Espiritu. So ang gusto po ng Lord ay tayo ay nagiging malawak sa pag-understanding natin pagdating sa mga bagay na nangyayari po sa atin. Kasi alam niyo po, ito po kasi yung gusto ko pong sabihin bilang kami po yung nangangalaga pagdating sa inyong mga espiritu. Kung kami man po ay nagagalit, may mga bagay-bagay naman po kami na kumbaga may mga bagay-bagay po kami na pinagsasabi sa inyo. So, trabaho lang naman po kasi namin talaga po yun. Ito po yung aming obligasyon. Ulitin ko po yung sinabi ko po kanina kasi kaduktong din po ito pagdating sa pride. Ngayon po sa understanding, hinihingi ko po yung inyong palawakin niyo pa po yung pagiging pagkaunawa niyo po sa amin. Kasi bilang kami po ay tungkulin namin na bantayan ng inyong espiritu. Kung kami po ay nagagalit man sa mga bagay-bagay na nakikita po namin sa inyo at sinasabihan po namin kayo o pinagsasabihan po namin kayo, kasi trabaho naman po talaga namin po yun. Ito po yung aming obligasyon pagdating sa harapan ng Diyos. Hindi po kasi namin pwedeng isang tabi po yung mga bagay kasi mahahayaan namin ang isang bagay o yung mga bagay na mali kapag hindi po namin ito sinabi sa inyo. Kapag hindi kami nagsalita o hindi kami nagsalita, kapag hindi kami nagtuwid sa mga bagay na nakikita po namin sa inyo, kapatid, bilang kami nangangalaga pagdating sa espiritu nyo, alam niyo po ba kaya dapat po hinihingi po namin yung maunawaan niyo po kami. Kung bakit minsan ang pastor ay nagtutuwid sa inyo, kasi alam niyo po kung bakit? Ulitin ko po, kung bakit minsan ang pastor ay nagtutuwid po sa inyo, kapatid, at hinihingi ng pastor yung palawakin mo, yung kaunawaan mo, kasi alam niyo po, kapatid, mahal ka niya. Amen? Mahal ka ng pastor mo kung bakit ka niya tinutuwid. Mahal ka ng pastor mo kung bakit ka niya sinasabihan. Kasi mahal ka ng iyong pastor. Amen? Kasi dumating dapat sa ating kaisipan na kapag ikaw ay sinasabihan ng pastor mo, dapat dumating sa ating kaisipan yung ganitong bagay eh. Yung ganitong bagay na, kaya naman ako
pinagsasabihan ni pastor kasi tinatama lamang niya ako sa aking mali. Tama po ba? Dumating po dapat sa punto ng ating kaisipan o dumating sa ating kaisipan o dumating pumasok sa ating isip na kaya lang naman ako pinagsasabihan ni pastor, kaya lang naman ako tinutuwid ni pastor kasi may mali akong nagawa na tinatama lang ni pastor kasi siya'y nangangalaga sa aking espiritual. Amen? So bilang kami po, kung meron man po kami nasaktan, meron man po kami nasabihan, o meron kami itinutuwid kapag nakikita po namin kasi alam po namin at kami nakakakita na yun ang maaaring ikabaksak mo at kilaglag mo, kapatid. So ngayon po, kung kami naman po ay nagagalit, hinihingi po namin yung understanding. Unawain niyo po kami kasi tungkulin po namin sa Lord yun. Kasi kung hindi po namin kayo sasabihan, yun po ay pananagutan namin pagdating sa harapan ng Diyos. Amen? Sabi nga po dyan, good understanding give favor, but the way of transgressor is hard. Sabi po dyan sa Proverbs chapter 13 verse 15, sabi po dyan, basahin po natin sa Tagalog, ang katalinuhan ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Totoo naman po yun eh. Ang katalinuhan ay umaani sa paggala. Alam mo ba yung katalinuhan? Hindi yung katalinuhan ng mundong ito, kundi yung katalinuhan mo sa pagkaunawa mo habang ikaw ay tinutuwid na salita ng ating Panginoong Hesus. Pero sabi po diyan, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Pag ikaw ay tinutuwid ka ng salita ng Diyos, kumbaga, kinokorek ka ng words ng ating Panginoong Hesus. At ito po ay parang hindi mo tinanggap, naghalit ka. Sabi ko nga po, yung pride na yon, yung ego na yon, alam niyo po ba, ito daw po pala ay isang kataksilan at naghahatid sa kapahamakan. Kaya pala sinabi na yung ego is the best enemy. Kaya po pala sinabi po yung kasi pag tayo po pala ay nagagalit o hindi po, kumbaga hindi po natin nauunawaan. So, ito po daw po pala ay tinatawag na isang kataksilan. So, alam niyo po, sabi ko nga po dito, mas mapalad ang umaabot kaysa inaabot. Uulitin ko po. Mas mapalad ang umaabot kaysa inaabot. Totoo naman po yun eh. Bilang ikaw ay mas lumalalim sa Panginoon, dapat ikaw mismo ang umaabot sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa Lord. Amen? Dapat maunawaan mo kung bakit tinutulak ka ng pastor mo, mag-akay ka, mag-akay ka, mag-akay ka. Kung bakit ka tinutulak ng pastor na yon, kasi sabi po niya, mas mapalad ang umaabot kaysa inaabot. Amen? Amen po? Kasi yan daw po yung tamang pag-uugali ng lumalalim at lumalago sa Lord. Umaabot ka ng mga kaluluwa sa labas. Inaabot mo, inaakay mo yung mga tao na palapit kay Kristo. Uulitin ko po, ibilindig ko po sa inyo, mas mapalad ang umaabot kaysa inaabot. Hindi parang may narinig po kami, may nagsabi sa amin, Pastor, ayoko na kasi napipressure po ako sa pag-aakay. Huwag po ganon. Sabi po dyan, mas mapalad ang umaabot kaysa inaabot. Yan ang tamang pag-uugali na lumalago at lumalalim pagdating sa Panginoong Hesus. Last, pangatlo po, sabi po dyan, na pag tayo daw po pala, bilang tayo po ay lumalago sa Panginoon, mas lumalalim, tayo po ay nagiging godliness. Amen? Sabi po dyan, Jesus commanded His follower to both learn and follow. Sabi po next, to learn of Christ is to grow in His likeness. Sunod, to follow Him is to live godly life, to walk is His walk. Sabi po dyan. Sabi po sa Awit, 119 verse 7 to 8, ako'y mapagpasalamat sa inyo sa pamamagitan ng katwiran ng puso pagkat ang aking natutuhan ang mga matuwid mong kahatulan. Uulitin ko po, ako'y magpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ng katwiran ng puso
pagkat aking natutunan ang mga matuwid mong kahatulan. Aking tutuparin ang mga palatuntunan mo o huwag mo akong pabayaang lubos. So, kailangan po tayo po ay nagiging godliness pagdating sa Lord. Sabi po dyan, a person living in sin is obviously not growing in grace and the knowledge of Christ. Sumunod, growth comes as we learn the command of God and by the power of the Holy Spirit, apply them to our life. So alam niyo po, bilang tayo po ay mga godly, na dapat na magiging godliness sa Lord, dapat ina-apply po natin yung mga bagay pagdating sa karapat dapat pagdating sa Lord. Higit sa lahat, habang ikaw ay tinutuwid ka ng salita ng Diyos, magpasalamat ka kapatid. Amen? Kailangan mo magpasalamat, huwag mong pairalin yung ego mo. Kailangan pairalin mo yung pagkakaunawa mo sa salita ng Diyos para hindi ka masaktan, para hindi ka magkaroon ng pride. Alam niyo po, bilang ikaw ay lumalalim sa Diyos, dapat mas lalo tayong napapalapit pagdating sa Lord. Amen? Sabi po kasi, noon yung mga kalaban daw po natin sa paglilingkod, para daw tayo ay lumago sa Panginoon. Kaya lang, meron tayong mga kalaban, sabi po dyan, di ba? Sabi po dyan, opponent of defeat. So, ibig sabihin, yung laziness, yung pride, yung gossip. So, kapag tayo naman daw po pala ay lumalalim at lumalago pagdating sa Panginoon, ang pag-uugali daw po, sabi po dyan, proper attitude as God defend us. Sabi po dyan, humility, understanding, godliness. So alam niyo po, yun lang po yung ating, yun lang po yung may papahayag ko po sa oras ito. So bilang tayo po pala ay gusto natin lumago sa Lord, may mga kalaban po talaga. So ikaw naman bilang tumatagal sa Lord at gusto mong lumago ng todo sa Lord, ang tamang pag-uugali pala na kapag ikaw ay tumatagal at lumalago sa Panginoon, dapat meron tayong humility, understanding, and godliness. So alam niyo po kapatid, napaka-importante sa isang pagiging Kristiyano na meron tayong mga bagay na yan. Amen? So kung sa bilang isang Kristiyano, tanggalin na natin yung mga kalaban na yan. Yung laziness na yan, yung pride na yan, yung gossip na yan, palitan mo naman ng humility, understanding, and godliness pagdating sa Lord. Yan po ang tamang pag-uugali pagdating sa harapan ng ating Panginoon. Sige, tayo po tumayo at ihanda po natin ang ating mga sarili para po sa ating banal na hapunan po.